Josue Kapitulo 16. Mga hangganan ni Jose. At ang kapalaran ng mga anak ni Jose ay nagmula sa Jordan sa Jericho, sa tubig ng Jericho sa dakong silanganan, hanggang sa ilang na paampa, mula sa Jericho at patuloy sa lupaing maburol hanggang sa Bethel. At palabas mula sa Bethel na patungo sa Luz at patuloy sa hangganan ng mga Arkita na patungo sa Ataroth. At pababa sa dakong kalunuran sa hangganan ng mga Jaflateo, hanggang sa hangganan ng Beth Horon sa ibaba, hanggang sa Jezer, at ang mga labasan ni Yaon ay sa dagat. At kinuha ang kanilang mana ng mga anak ni Jose, ng Manases, at ng Ephraim. Mga hangganan ni Ephraim. At ang hangganan ng mga anak ni Ephraim ayon sa kanilang mga angkan ay ito, ang hangganan ng kanilang mana na dakong silanganan ay Ataroth Adar, hanggang sa Beth Horon sa itaas. At ang hangganan ay palabas sa dakong kalunuran sa Mikmatat, sa Hilagon, at ang hangganan ay paliko sa dakong silanganan hanggang sa Tonath Silo at patuloy sa silanganan ng Genoa. At pababa mula sa Genoa na patungo sa Ataroth at sa Nara, at abot hanggang sa Jericho, at palabas sa Jordan. Mula sa Takpo ay patuloy ang hangganan sa dakong kalunuran sa batis ng Kana, at ang labasan ni Yaon ay sa dagat. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Ephraim ayon sa kanilang mga angkan. Pati ng mga bayan na inihiwalay sa mga anak ni Ephraim sa gitna ng mana ng mga anak ni Manases, lahat ng mga bayan na kalakip ng mga nayon ng mga Yaon. At hindi nila pinalayas ang mga Kananiyo na nananahan sa Jezer, kundi ang mga Kananiyo ay nanahan sa gitna ng Ephraim hanggang sa araw na ito, at naging mga alilang tagapagatag. Josue Kapitulo 17. Mga hangganan ng kalahating lipi ni Manase. At ito ang kapalaran ng lipi ni Manases, sapagkat siya ang panganay ni Jose, tungkol kay Makhir na panganay ni Manases, na ama ni Galaad, sapagkat siya'y lalaking mangdidigma, ay kanyang ang tinangkilik ang Galaad at ang Basan. At ang napasa ibang mga anak ni Manases ayon sa kanilang mga angkan, sa mga anak ng Abiezer, at sa mga anak ng Helek, at sa mga anak ng Ezreal, at sa mga anak ng Sikhem, at sa mga anak ng Hepher, at sa mga anak ng Semada, ang mga ito ang mga anak na lalaki ni Manases na anak ni Jose, ayon sa kanilang mga angkan. Ngunit si Salphad na anak ni Hepher, na anak ni Galaad na anak ni Makhir, na anak ni Manases, ay hindi nagkaroon ng mga anak na lalaki kundi mga babae, at ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak, Maala, at Noah, Hagla, Milcha, at Tirsa. At sila'y lumapit sa harap ni Eleazar na saserdote at sa harap ni Josue na anak ni Nun, at sa harap ng mga prinsipe, na sinasabi, iniutos ng Panginoon kay Moises na bigyan kami ng mana sa gitna ng aming mga kapatid, kaya't ayon sa utos ng Panginoon ay binigyan niya sila ng mana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama. At nahulog ang sangpang bahagi kay Manases, bukod sa lupain ng Galaad at ang Basan, na nasa dako roon ng Jordan. Sapagkat ang mga anak na babae ni Manases ay nagkaroon ng mana sa gitna ng kanyang mga anak, at ang lupain ng Galaad ay ukol sa nalabi sa mga anak ni Manases. At ang hangganan ng Manases ay mula sa Azer hanggang sa Mikmatat, na nasa tapat ng Sikhem, at ang hangganan ay patuloy sa kanan, hanggang sa mga taga-en Tapua. Ang lupain ng Tapua ay ukol sa Manases, ngunit ang Tapua sa hangganan ng Manases ay ukol sa mga anak ni Ephraim. At ang hangganan ay pababa hanggang sa batis ng Kana, na dakong timugan ng batis, ang mga bayang ito ay ukol sa Ephraim sa gitna ng mga bayan ng Manases, at ang hangganan ng Manases ay nasa dakong hilagan ng batis, at ang labasan ni Yaon ay sa dagat. Ang dakong timugan ay ang sa Ephraim, at ang dakong hilagan ay ang sa Manases, at ang dagat ay hangganan ni Yaon, at abot sa Azer sa hilagan at sa Issacar sa silanganan. At tinatangkilik ng Manases sa Issacar at sa Azer ang Bethsan at ang mga nayon ni Yaon, at ang Iblim at ang mga nayon ni Yaon, at ang mga taga-Dor, at ang mga nayon ni Yaon, at ang mga taga-Endor at ang mga nayon ni Yaon, at ang mga taga-Taanach at ang mga nayon ni Yaon, at ang mga taga-Megiddo, at ang mga nayon ni Yaon, ang tatlong kaitaasan. Gayon may hindi Naples ng mga anak ni Manases ang mga taga roon sa mga bayang Yaon, kundi ang mga Kananiyo ay nanahan sa lupaing Yaon. At nangyari, nang ang mga anak ni Israel ay lumakas, na kanilang inilagay ang mga Kananiyo sa pag-aatag, at hindi nila lubos na pinalayas. At ang mga anak ni Jose ay nagsalita kay Josue, na sinasabi,
bakit ang ibinigay mo sa akin ay isang kapalaran at isang bahagi lamang na pinakamana, hanggang malaking bayan ako, sapagkat pinagpala ako hanggang ngayon ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa kanila, kung ikaw ay malaking bayan, sumampa ka sa gubat, at iyong malalawag doon sa iyong sarili ang lupain ng mga Pherezia at ng mga Rephaim, yamang ang lupaing maburol ng Ephraim ay totoong makipot sa ganang iyo. At sinabi ng mga anak ni Jose, ang lupaing maburol ay hindi sukat sa amin, at ang lahat ng mga Kananiyo na tumatahan sa lupain ng libis ay may mga karong bakal, sila na tumatahan sa Bethsan at sa mga nayon ni Yaon, at gayon din sila na nasa libis ng Jezreel. At si Josue ay nagsalita sa sangbahayan ni Jose, ni Ephraim at ni Manases, na sinasabi, ikaw ay malaking bayan, at may dakilang kapangyarihan, hindi marapat sa iyo ang isang kapalaran lamang. Kundi ang lupaing maburol ay magiging iyo, sapagkat bagaman isang gubat ay iyong malalawag, at ang labasan ni Yaon ay magiging iyo, sapagkat iyong palalayasin ang mga Kananiyo, bagaman sila'y may mga karong bakal, at bagaman sila'y matibay.